Ang mga conspiracy theories ay madalas na pinagtatawanan, sinasabing nasisiraan ng bait, nakakakita ng mga pattern na wala naman talaga. Ngunit minsan ng mga hindi kapanipaniwalang theories nila na pag-aalamang totoo pala. At kung minsan ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga haka-haka teorya, ito ang ilang di kapanipaniwalang conspiracy theories na di kalaunan na pag-alamang totoo pala. Ang isa sa pinaka nakakabagabag na conspiracy theory ay ang MK Ultra ng CIA. Isang programa na sinasabing nagko-conduct ng mind control experiment sa mga mamamayan ng US. Sa ilang taon kumalat ang istorya na mula noong 1950 hanggang 1973, ang CIA pasikretong gumagamit ng drugs, hypnosis, sensory deprivation at torture para subukang manipulahin at kontrolin ng utak ng isang tao. Sinasabi ng mga skeptics na paranoia lamang ito, ngunit sa kasamaang palad, totoo ang istorya. Noong 1977, gamit ang Freedom of Information Act, na-release ang 20,000 classified documents na siya nagkukumpirma ng mga hinala sa sikretong experiment na ito. Makikita sa records na totoong gumawa ng illegal at kahindik-hindik na mga experiment sa mga taong CIA. Pinagagawa nila ito sa higit 80 na institutions gaya ng universities, ospital at bilangguan. Ito'y para hindi masabing diretsang involved sila sa mga experiment na ito. Tiniis ng mga test subjects ang lahat mula sa matitinding psychological manipulation hanggang sa verbal at physical abuse. Bagamat marami pa rin ang hindi natin nalalaman tungkol sa MK Ultra Project, ito'y matapos sirain ng dating CIA Director na si Richard Helms ang malaking bilang ng mga files patungkol sa MK Ultra noong 1973. Ang mga naisiwalat sapat na para mabagabag. 1995 naglabas ng formal apology si dating US President Clinton bilang pagkilala sa di makataong aksyon na ginawa sa ilalim ng MK Ultra Project. Ngunit hanggang sa ngayon, ang lahat ng kalupitan na ginawa sa loob ng MK Ultra Project ay maaaring hindi na kailanman maisisiwalat pa. Late 1870s nang binuksan ang malalaking diamond mine sa South Africa, ang usap-usapan ay ang supply ng diamonds ay talagang mas malaki kumpara sa pagkaka-advertise nito. Kaya't ang sinasabi ng mga conspiracy theories ay ang totoo, walang halaga ang mga diamonds at talaga namang malapit sila sa katotohanan. Bago dumating ang 19th century, kaunti lang ang nakukuhan diamonds. May kita ito sa mga ilog ng India at sa kagubatan ng Brazil. Ngunit noong 1870, malalaking diamond mines ang nadiskubre sa South Africa. Di kalaunan, trak-traka ng miminang diamonds na puno ang merkado ng napakaraming supply ng diamonds. Di nagtagal na pagtanto ng mga British investors na nagpodo sa mga minahan na ito na ang presyo ng diamonds nakadepende lamang sa pagiging rare ng batong ito. Kung maraming diamonds sa merkado, babagsak ang presyo. Hindi na ito magiging mahalagang bato, mababaliwala ang kanilang investment. Kaya't anong ginawa nila? Napagtanto nila na kailangan nilang higpitan ang supply ng mga diamante upang manatili ang mataas na presyo. Kaya't noong 1888, nagsama-sama ang mga British diamond mine investors bilang isang single entity para bumuo ng isang cartel. Yan ay ang De Beers Consolidated Mines. At sa isang iglap, na-monopolize nila ang diamond market sa buong mundo. Sila ang may kontrol sa presyo ng diamond sa buong mundo. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pag-iimbak ng napakaraming diamante sa mga bodega ng London at naglalabas lamang sila ng kaunti kada taon upang gumawa ng ilusyon na kaunti lamang ang diamonds. Tapos ay napansin ng De Beers na tanging mayayamang individual lamang ang bumibili ng diamonds dahil sa sobrang kamahalan nito. Kaya't kailangan nilang mahikayat ang mga working at middle class na bumili ng diamonds. Noong 1938, naisip nila ang isa sa pinakamalaking scam sa modern history. Inimbento nila ang diamond engagement ring. Ginamit ng De Beers ang umuusbong pa lamang na technology ng motion pictures para magtanim ng ideya sa utak ng mga kabataang lalaki sa buong mundo na ang tanging katanggap-tanggap na bato sa isang engagement ring ay isang diamond. Binabayaran nila ang mga Hollywood movie studios na magsama ng partikular na eksena sa kanilang mga pelikula, mga eksenang kung saan ang mga lalaki nagpro-propose sa kanilang mahal sa buhay
gamit ang isang diamond ring. Naglabas din sila ng isang malaking advertising campaign na ang slogan ay "A Diamond is Forever" at naging matagumpay ang kampanyang ito. Bago ang campaign, 10% lamang ng engagement ring sa mundo ang may diamonds. Pagtapos ng campaign, 80% ng engagement rings meron ng diamonds. Sa maikling panahon, artipisyal na pinalaki ng De Beers ang pandaigdigang presyo ng diamonds at na-brainwash ang buong mundo na ang walang halagang carbon na ito ang tanging paraan para mag-propose sa isang babae. Hanggang sa ngayon, ang kanilang mass manipulation nananatiling nakatanim sa ating lipunan. Ang Gulf of Tonkin Incident ay isang major event noong 1964. Isa sa pinakamalaking naging dahilan kung bakit sinimulan ng Vietnam War. Pero ayon sa mga conspiracy theorists, hindi talaga nangyari ang event na yan. Ang istorya ay ang USS Destroyer Maddox na palaban sa tatlong North Vietnamese Navy torpedo boats sa Gulf of Tonkin, malapit sa Vietnam. Nasa 300 shells ang pinaputok ng Maddox, ngunit bahagyang totoo lamang ang istorya. Sa isang pag-aaral ng NSA noong 2005, lumalabas sa walang Vietnamese naval vessels ang nasa lugar ng mga panahong iyon. Nagpapaputok ang US Maddox ng walang target. At sa totoo lang, noong 1965, ito ang sinabi ng dating US President na si Lyndon Johnson. For all I know, our Navy was shooting at whales out there. May isang conspiracy theory na mula noong 1932 hanggang 1972, ang US Public Health Service sadyang hindi ginagamot ang mga pasyenteng may syphilis. Parte daw ito ng isang clinical study para makita kung anong mangyayari sa mga taong may syphilis kung hindi ito gagamutin. At unfortunately, totoo ito. 399 na lalaki, rural African American na may syphilis ang napili ng US Public Health Service. Ni hindi sinabi sa kanilang may sexually transmitted disease sila, hindi ginamot, hindi binigyan ng gamot kahit pa available na ang gamot sa syphilis ng mga panahong iyon. Sinabihan lamang ang mga lalaking ito na meron silang bad blood at hindi maiiwasan ang mga simptomas. Pagdating ng early 1970s, 128 sa 399 sa kanila namatay sa syphilis. 40 sa kanilang mga asawa ay nahawa, 19 sa kanilang mga anak ipinanganak ng may congenital syphilis. Isang conspiracy theory ang nagsasabing ang US military gumawa ng isang kakaibang plano, mga peking pag-atake ng terorismo laban sa US. Palalabasing gawa ito ng Cuba para mahikayat ang mga Amerikano na suportahan ng giyera laban sa Cuba. At sa muli, totoo ito. Ito ang Operation Northwoods. Ang plano ay binuo ng US military. Binalak mamaril ng mga inosenteng Amerikano sa daan, pabagsakin ng isang eroplanong na-hijack at ilang pang bayolenteng plano laban sa sarili nilang mamamayan. Aprobado na sana ang plano at itutuloy na ito. Buti na lamang at nireject ito ng president ng mga panahong iyon na si John F. Kennedy. Mula 1920 hanggang 1933 may alcohol prohibition sa US. Sa 13 years na yan pinagbabawal ang anumang uri ng alak. Ngunit naging mahirap ang pagpapatupad nito. Patagong gumagawa ng alak ang mga tao sa loob ng kanilang mga bahay. Naging mas mahirap para sa FBI na patigilin ang mga tao sa pag-iinom. Tapos ay biglaan na lamang maraming namamatay sa pag-inom ng alak. Ang conspiracy theory ay nilalagyan ng FBI ng laso ng mga alak para mapigilan ang mga tao na uminom nito. Nakakakilabot na paraan ngunit totoo ang conspiracy theory. Sa isip ng FBI, kung lalagyan ng fatal dose ng impurities ang alak, mapapasama ang imahe nito sa mga tao at hindi na sila iinom nito. Siyempre hindi nila sinabi ang kanilang plano sa mga tao, hinayaan nilang kumalat ang nakakalasong alak. Ang mga halimbawa ng substances na idinagdag ng FBI sa alak ay kerosene, chloroform at acetone na naging dahilan ng misteryosong pagkamatay ng tao na inakala namang alcohol poisoning lamang. Matagal ng conspiracy theory na ang mundo pinatatakbo lamang ng isang grupo ng mayayaman at makapangyarihang tao at nagpupulong sila kada taon para pag-usapan ng kanilang mga sikretong plano. Isang conspiracy theory ang nagsasabing ang pagpupulong nagaganap sa kagubatan at sumasamba sa isang higanting owl effigy. At totoo yan. Sa lugar na kung tawagin ay Bohemian Grove,
Isang 2,700-acre campground matatagpuan sa kagubatan ng Monte Rio, California. Isang beses sa isang taon ng Bohemian Grove ay host sa isang 2-week event kasama ang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sa event na ito naglalasing sila, nagpapalabas sa mga kakaibang place at nagsusunog ng effigy sa harap ng isang higanting owl statue. Sa kabila niyan, walang nakakaalam sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga mayayaman at makapangyarihan sa event na ito. At bawal ang babae sa event. Ilang kilalang miyembro ng Bohemian Club na ito ay sina Dick Cheney, George Bush, Ronald Reagan, Richard Nixon, John Major, David Rockefeller, dating CIA Director na si William Casey, dating CEO ng IBM na si Thomas J. Watson, at marami pang iba. Ang mga conspiracy theories na niniwalang nakaimbento ng isang heart attack gun ng CIA, pwedeng gamitin pang assassinate ng walang anumang bakas at nakakatakot malamang totoo pala ito. Totoong may ganitong weapon na develop noong 1960s. Dinisenyo ang baril para maging completely untraceable. Maglalabas ito ng maliit na bala, nasa 3mm ang lapat at gawa sa yelo. Kapag tumama ito sa target, mag-iiwan lamang ito ng maliit na pulang tuldok sa balat. At ang mismong bala natutunaw agad, hindi mag-iiwan ng bakas. Ang lamang shellfish toxin magdudulot ng heart attack kahit ano pa ang physical fitness ng target. Mabilis din mawawala ang toxins kaya't hindi makakakita ng bakas nito sa autopsy. Ang existence nito nakumpirma noong 1975 na puwersa si Senator Frank Church na isiwalat ito sa isang subcommittee na nag-i-investigate sa mga illegal na aktibidad ng CIA. Dahil ang pag-assassinate sa isang tao sa daan na hindi naman nagbibigay ng significant threat sa estado ay illegal kahit pa para sa CIA. At kahit na hindi may kakailangang existence nito, ilang conspiracy theories ang naniniwalang ginagamit pa din ito ng CIA hanggang sa ngayon. Isa sa sinasabing biktima ng baril na ito ay si Andrew Breitbart, isang media mogul na nag-publish ng derogatory stories tungkol kay Obama. Nangako siya maglalabas siya ng patunay na illegitimate ng presidency ni Obama, ngunit hindi na niya yan nagawa. March 2012, nag-collapse at namatay sa heart attack si Breitbart habang naglalakad sa isang neighborhood sa Los Angeles. Isa pang maaaring biktima ay si Mark Pittman, isang financial journalist. Dinimanda niya ang American Federal Reserve dahil sa mishandled daw ang pera ng mga taxpayers. Pero bago pa man magkaroon ng konklusyon ng kaso, namatay sa heart attack si Pittman, halos kapares na nangyari kay Andrew Breitbart. Ang pagtalakay sa mga conspiracy theories na napagalamang totoo ay nagpapakita sa atin na minsan ang katotohanan mas nakakatakot pa sa ating inaakala. Patunay na ang pagdududa sa otoridad minsan ay may pinaguhugutan. Sa mga revelasyong ito, naiwan tayo nagtataka. Ilang lihim pa kaya ang nananatiling nakatago at kung darating pa ba ang panahon na ang lahat ng ito mailalantad sa atin. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.